Napanood nyo ba yung pagla-live selling ni Matet na kung saan ay naiyak siya dahil sa mga insensitive comment ng mga nanonood? Kesyo wala na daw bang project kaya nag-live selling na lang. Masungit daw kaya iniwan ni Ate Guy. Syempre generic comment, wala namang masama sa pagla-live selling. Given na yun eh. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, ang daming solid na yumaman dahil sa pagla-live selling. So hindi siya appropriate para gamitin siya para i-degrade ang isang tao. Kesyo live selling lang, walang trabaho, walang project. Uy, may mga nagla-live selling dyan na ang kita sa isang buwan ay kasing laki na ng kita ng isang small business or pwedeng mas malaki pa doon. At yung ibang nagla-live selling ay mas malaki pa ang kita kaysa sa boss mo. Walang project. Ano naman ngayon kung walang project at nag-live selling? Anong masama kung may gagawin ka to survive, to earn? Samantalang ikaw nanonood lang at nagbabash-bash. Kapag dati kang nasa taas at bigla kang bumagsak at pinipilit mong gawin ang mga bagay na makapag-aangat ulit sa'yo like selling, e-com, content creation, dropshipping, or even employment, at kung ano-ano pang mga pwede mong gawin para umangat ka ulit. May mga tao talagang papansinin ka at ikukumpara ang dati mong sitwasyon sa kasalukuyan. O nagtitinda ka na lang. Akala ko ba mayaman ka? Pero nung nasa taas ka, may mga sinasabi din naman silang masasama. Ang yabang-yabang na kasi mayaman na. Di mo naman dadalhin yung pera sa kamatayan eh. Alam mo, kahit anong sitwasyon ka pa, merong mga tao talaga ang magpi-feeling genius pagdating sa buhay. As if na parang may sense yung mga sinasabi. Di natin dapat pinapakinggan ng mga ganyang klaseng tao. Bakit pag nangailangan ka ba ng pera, papahiram ka ba nila? Pag nagutom ka, papakainin ka ba nila? Pag na-hospital ka, sila ba yung magbabayad ng bills mo? Pag mapuputulan ka ng kuryente, matatakbuhan mo ba yung mga yan? Yung mga salita ng mga yan at tingin nila sa atin ay wala naman talagang pakinabang sa buhay natin eh. Di natin ikaka-asenso yung mga sinasabi nilang negative. Maliban na lang kung constructive ang mga sinasabi nila. Yung mararamdaman mong may concern talaga. Kung sino pa yung mga walang alam sa financial at hindi naman ganun kayaman, sila pa yung nagmamagaling pagdating sa financial advice. Kilatisin din natin yung mga tao nagsasabi ng mga masasama sa atin. Obviously kasi kung wala namang mabuti sa kanilang mga sinasabi, either gusto ka lang niyang pabagsakin or mga insecurities niya yung mga pinagsasabi niya sa'yo. Usually sila rin naman ang nagmumukhang masama sa mga pinagsasabi nila. Kaya hindi natin dapat dinidibdib yung mga ganyang tao. Pero syempre may mga time talaga na very fragile tayo dahil sa kung anumang sitwasyon meron tayo. Kaya may time talaga natatamaan din tayo sa mga ganyang klaseng tao. Pinaka best way na gawin dyan is ignore lang natin sila at huwag talaga nating dibdibin yung mga pinagsasabi nilang wala namang pakinabang sa buhay natin. So yun lang, maraming salamat and God bless.